Okay guys, for today's video ay pag-uusapan natin ang PR card. Ma-husky ang aking voice dahil sa ako'y may sipon currently. By the way guys, ang video na ito ay nung nakaraang spring lang. So, ito yung itsura niya pagka spring. Medyo unti-unti pa lang na nabubuhay ang mga halaman. And pag-usapan naman natin ang PR card. So, sa mga bagong viewers po, kami po ay na-PR nitong or naka-receive ng approval ng aming permanent residency last January 6. Kung gusto po ninyong mapanood ang detailed na aming video, yung timeline namin, ay meron na po kaming nagawang video. Feel free to visit this video. At kung meron po kayo mga PR questions sa aming application, ay meron din po kaming nagawang video. Ang mga questions po na ito ay galing sa viewers. And might be, ito rin po ang inyong mga questions. Simula po nung lumagpas na sa timeline ng release ng PR card, medyo madalas na kaming pumupunta dito sa mailbox para i-check kung dumating na ang mga PR card. So, since importante ito, ay gusto namin na makuha kagad kasi importanteng document. Sa mga bagong viewers po ng aming channel ay nauna na yung mga dependents namin, yung 3 kids na matanggap yung kanilang mga PR card. So, kaming mga principal applicants ay hindi namin natanggap sa amin. Hindi sumabay doon sa PR cards ng 3 dependents namin. Kaya, ayun nga po, ako ay nag-follow up sa IRCC. And inform ko lang din guys, based sa advice ng customer agent na nakausap namin, i-escalate lang nila ang case pagka beyond the processing times na. So, another week ay bumisita ulit kami dito sa mailbox hoping na nandito na ang mga PR card. Pero ayan, wala pa rin kaming natanggap na PR card. Pumasok na ang spring at kami ay patuloy pa rin na nag-check ng mailbox. Pero walay pa rin ang mga PR cards. And another attempt to check again our mailbox. At hanggang sa isang araw, finally dumating na ang aming mga PR cards. Nasabi ko sa sarili ko na, thank you Lord, we've made it this far. Nung nag-decide po kami na makipagsapalaran sa Canada at subukan ng student pathway, ay talagang takot din kami, worried din kami na kailangang mapagtagumpayan namin, makuha namin ng permanent residency dahil sa malaki yung gastos talaga sa pagpunta sa Canada as international students and lalong-lalo na kasama din ang family. Sa mga nakasubaybay po sa amin, ayun nga po kami ay dumating dito during COVID season and magastos. Pero naging favorable sa amin ang situation na yon dahil sa hindi kinailangan ni husband na pumunta ng school and naging online ang kanyang studies. So merong naiiwan para sa aming youngest son na 3 years old. Hindi namin na kinailangan na dalhin siya sa daycare and actually hindi pa din naman kami ganun kakomportable na dalhin sa daycare dahil talagang gusto namin na pamilya sana ang mag-aalaga sa bata. Pero God's grace na lang din po at talagang inayos ng Diyos yung schedule namin as if merong tao talagang nag-ayos ng schedule namin ng nakuha kong work. So since si husband ay nag-aaral po ng umaga at hanggang hapon, and sa umaga, hinahatid ko sila. So, ako na yun sa umaga. At ang pasok ko naman kasi noon is 11 o'clock. So, nagmamatch talaga yung mga schedule namin as if may taong nag-ayos para sa amin. And isang mabigat na favor din na aming na-receive is nagbukas yung accelerated tech path para sa amin.
Nung namimili kami ng province, we know Ontario, BC are good for IT people dahil may mga tech pathway sila. Pag sinabi niyo po kasing tech pathway, right away, pag may job offer ka at qualified ang employer, pwede ka nang maka-apply directly sa tech pathway na yon without having any Canadian experience. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng 1 year sa Canada. Pwede ka na mag-apply agad-agad for PR application under tech pathway ng mga nasabi kong province, BC and Ontario. Alam namin na wala sa Alberta noon. Pero pinili namin si Alberta dahil isa siya sa mga booming province and making its way as a growing tech hub in Canada. Plus, dagdag bonus points pa niya is mababa talaga ang cost of living. Compare sa nasabi kong dalawang major cities or mga may malalaking city na province katulad ng Ontario and BC. Pero one of our plans is kung saan makakuha ng tech job offer, doon kami pupunta na province regardless kung ito ay BC or Ontario kung merong kukuha na employer sa amin. Hindi na namin masyadong worried ang cost of living dahil sa may full-time job na or makakapag full-time job na si husband noon. And ako as an OWP, expected ko na rin na magiging minimum wage earner lang ako dahil sa matagal na rin akong hindi nag-work. Nakafocus lang talaga ako sa bata bago pa kami pumunta dito sa Canada. Basically, to survive the cost of living, pinili po namin si Alberta. And nakikita rin namin ang job opportunity para sa IT industry. And answered prayers ay bago po mag-graduate si husband ay nagbukas naman ang Alberta province na kanyang sariling tech path, which is very timely sa amin at na-applyan namin. Sobrang bilis talaga. Marami na rin ako na nabasa at naobserbahan ng mga timelines ng PR dahil sa hindi lang student pathway ang inaral namin, kundi yung mga PR opportunities, kung paano maging PR. Kasi this will be the ultimate goal kung kayo po ay magiging student. You have to know your PR opportunities. Kailangan po talagang aralin para maging qualify at maka-apply sa PR application eventually. Meron po kaming mga DEY guide videos about sa student permit application. Bisitahin nyo lang po ang aming mga playlist. And may nagawa rin po kaming videos about life after PR. Yung mga dapat nating asikasuhin dahil sa importante ito at na-expire din pala itong mga numbers na ito unexpectedly. So, you have to renew or get a new number for this one. So, bisitahin nyo lang po ang video na ito at magkaka-idea po kayo ano yung mga dapat asikasuhin. I believe yung mga nanonood po ngayon ay nasa application na ng kanilang mga PR and I want to congratulate you in advance. You've made this far. Saludo ako sa inyo sa paglabas nyo sa inyong mga comfort zone, sa mga challenges na inyong in-overcome. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share our channel sa mga Canada aspirants. At kung nagustuhan po ninyo ang ating video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. And please consider subscribing sa mga new viewers ng aming channel. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Goodbye for now.